Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Nandito po tayo ngayon muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos para sa panggabi nating gawain. Ang pag-uusapan po natin ay pagkakaroon po ng pusong tapat. Pero bago tayo patuloy, hingi tayo ng tulong sa ating Diyos na may pusong tapat para sa atin. Panginoon, maraming salamat. Sa buong araw na ito, kayong nag-ingat, naggabay po sa amin. Muli pinatunayan nyo kung gaano nyo po kami kamahal, gaano po kami kahalaga, kung gaano po ka-importante sa iyo yung kaming mga tao para makalapit po sa inyo. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, pag-uusapan namin is tungkol sa pagkakaroon ng pusong tapat. Hindi po namin kayang unawain ito dahil kami po mismo, meron kaming puso na hindi maintindihan. Meron kaming puso na hindi ganun katapat. Kaya kailangan po namin, Panginoon, ng tulong ng Espiritu Santo para mas lalong maunawa namin ito, para magkaroon po kami ng pusong tapat. Salamat, Panginoon, sa katiyakan na gagawin mo lahat ng ito kasi hiningi po namin ito na may katapatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po rito sa awit 51:6, nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Alam ni Haring David na ang nais ng Lord ay magkaroon ng pusong tapat. Pero ang problema, ang puso niya ay marumi, no? Marumi. Kasi nung ginawa po itong itong awit na ito, nakagawa po siya ng kasalanan. Kung natatandaan po niyo yung mga nauna nating pag-aaral, ang pagkakasala po ni David is yung pagkakaroon po ng pag-aagaw doon sa asawa ng may asawa, na si Bathsheba. Yung pagkakaroon niya ng relationship kahit na ito ay meron ng asawa, pangangalo niya. Hindi lang yon, pinapatay pa niya yung asawa ni Bathsheba para agawin yung asawa na walang iba, si Bathsheba. Kaya naman, alam niya sa kanyang sarili na meron siya na maruming puso. Tandaan natin si Haring David po ay tinatawag pong apple of the eye of the Lord. Malapit siya kay Lord. Pero, in spite na malapit siya sa Panginoon, sa isang pagkakamali niya, nagkaroon po ito ng domino effect sa buhay po niya. At alam po niya na ito ay makakaapekto sa kanyang leadership at sa kanyang pagiging isang hari. No? Yung relationship niya sa mga tao sa paligid. Kaya naman siya ay mayroong ginawa para magkaroon siya ng totoong pusong tapat. Ang unang-unang ginawa niya, letter A, humingi siya ng paglilinis. Awit 51:7. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. So, alam ni David na ang tanging pwedeng maglinis at magbigay sa kanya ng malinis at pusong tapat ay walang iba kundi ang ating Panginoon. No? Kaya siya ay humihingi na siya ay hugasan, paputiin ng lubos-lubusan. Kaya sabi dito sa awit 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So again, ang galing niya, no? Ang sabi rito, bakit naman kailangan mong itago ang iyong pagkakamali kung pwede mo namang ihingi ng tawad? Bakit? Kasi kapag tayo raw po, no, kagaya kay Haring David, nung hindi niya tinago yung kanyang pagkakasala, bagamat nung unang tinatago niya di ba? Tinatago niya hindi niya pinapaalam na inagaw na pala niya si Bathsheba. Pero nalaman niya na ito yung makakasama sa kanya. Kaya anong ginawa niya? Siya ay humingi ng tawad. At humingi siya ng habag sa ating Panginoon dahil alam niya na kapag hindi niya ginawa ito, mapapahamak siya. No? So again, ang unang ginawa niya, humingi siya ng paglilinis. Kasi yung paglilinis ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, yun lamang ang makakapag-alis ng paglilinis sa atin. Pangalawa, na ginawa ni Haring David, humingi siya ng kapuspusan. Awit 51:8-9. Sa galak at tuwa, ako'y puspusin. Butong ng hihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masamay, iyong pawiin. So again, makikita natin dito, no? Tanging yung pagpupuspos lang ng Espiritu Santo
ang magbibigay ng kalakasan at magbibigay ng kapatawaran sa lahat ng nagawang kasalanan. Kaya alam ni David na ito lamang ang tanging paraan para yung kanyang mga kasalanan ay tunay na mahugasan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon at ang sabi rito, lahat kung gawaing masamay pawiin. So tanging ang Diyos lang. Hindi ito makukuha ng kung ano ng mga gagawin natin o mabubuting bagay. Kailangan talaga aminin natin. No? Aminin natin. Humingi tayo ng kapuspusan. No? Linisin tayo. No? Kasi tanging ito lang. Ito lang ang tanging paraan para mawala yung kung anumang meron tayong nararamdaman. Kasi palagi, dahil sa kasalanan, may mga pagkakataon na kahit na anong gawin natin, hindi tayo mapakali. Kasi pagka meron ka nararamdaman na guiltiness, maganda po yun pag may nararamdaman pang guiltiness. Ibig sabihin, papunta ka doon sa sinasabi na hindi ka sigurado, ang pinakamagandang magagawa mo rito, humingi ka ng tawad. At ang sabi, humingi tayo ng paglilinis at pawiin lahat ng pagkakamali natin. Bakit? Kasi tanging kasalanan lamang ang maghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Yung kasalanan lamang ang pupwede na maghadang doon sa mga pagpapala. At ang kasalanan ang siyang nagbibigay ng hadlang para makaniig natin o makausap natin ang ating Ama na nasa langit. Humingi ng paglilinis, humingi ng kapuspusan. Pangatlo, humingi ng pusong tapat. Awit 21:10. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo ako, Diyos, ng bagong damdamin. So, kasi ang damdamin po natin, ang puso ang nagpapakilos kung ano yung nararamdaman natin. No? Kaya sabi rito, likhain o bigyan mo ako, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat. So again, ito po ay isang pagpapakita ng submission o pagpapakita na talagang seryoso si David na bumalik sa ating Panginoon. Kaya sabi dito sa Deuteronomy 4:29, gayunman, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. So kung gusto pala natin makalapit ulit kay Lord, hanapin natin siya ng buong puso. No? Huwag nating for the sake na lalapit tayo sa Kanya for the sake na nanghihinayang tayo sa mga blessing na mawawala. Hindi po yun. Ang pinakamaganda sa lahat, gusto natin na makapiling siyang wali, makausap po natin, walang maging hadlang. Ito po ang isang pinakamaganda. Tingnan niyo po ikaw, isang anak. Di ba pag mayroon kang nagawang pagkakamali, pagkakasala, hindi ka makatingin sa nanay o sa tatay o sa taong ginawan mo ng pagkakamali. Pero, kapag ikaw ay lumapit, no, humingi ka ng tawad at buong puso ka nagpakumbaba, magugulat ka. Mararamdaman yan ng tao na hinihingan mo ng tawad. Mararamdaman yan ng taong hinihingan mo ng tawad na nakikita niya, itong taong to talagang taos sa puso yung kanyang paghingi ng tawad. Again, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. Ang tanong, buong puso ba talaga natin hinahanap si Lord? Kayo lang po makakasagot yan. At sabi po sa Mateo 22:37, yung tinatanong po ano yung pinakadakilang utos. Sabi ng ating Panginoon sa 22:37 ng Mateo, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mo ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Again, inuna yung puso. Bakit puso? Kasi dito po umiikot yung ating damdamin. At kung ano naman ang puso natin, magsisirculate sa utak natin at darabas po yan sa pamamagitan ng ating mga labi. So again, kaya pala dapat yung puso natin malinis. Kasi kung wala tayong malinis sa puso, hindi natin maiibig ang ating Panginoon ng buong puso. Hindi natin yung kaluluwa natin ay hindi natin alam kung anong gagawin natin. At ang iisipin natin ay mababaliwala o makakapag-isip tayo ng hindi maganda. Bakit? Hindi kasi buong puso ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Pero salamat, kagaya ng sinabi ni Haring David, humingi tayo ng pusong tapat sa ating Panginoon
at tayo ay bibigyan niya, aayusin ang ating puso. At sabi po dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, kung hindi dahil sa pagkakaroon ng puso ng Panginoon para sa atin, sa bawat isa sa atin, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Pero salamat, dahil sa pagmamahal niya sa akin, sa iyo, sa ating lahat, nakikita natin yung kahalagahan ng sinasabi nating pag-ibig at pagmamahal ng buong puso sa ating Panginoon. Kasi kapag ginawa natin ito, pati yung isip natin, makikita nyo, maragarin yun. Pati yung lakas natin, binigay natin kay Lord, mararanasan po natin yan. Iisa lang ibig sabihin, magkaroon tayo ng pusong tapat. At sabi, ang ating Panginoon ay tapat ang pag-ibig at pagmamahal sa atin, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kapatid, sa mga oras ito, dumarating ba yung time? Nararanasan mo ba? Na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo dahil sa pagkakamali mo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo para makalapit kang muli sa ating Panginoon. Hindi mo alam kung ano laman ang puso mo sa mga oras ito. Si Haring David, hindi na nagdalawang isip pa. Salamat dahil mayroong isang Nathan na nagtama sa kanya. Sa paligid natin, may mga tao na ginagamit ng Diyos para suriin natin, isipin natin mabuti, nasan ba tayo sa antas ng ating pananampalataya? Talaga bang nagpapalinis tayo sa ating Panginoon para sa ating mga nagawang kasalanan? Talaga ba na humihingi tayo ng kapuspusan? Talaga ba na gusto natin magkaroon ng pusong tapat? Iisa lang yan mga kapatid. Lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad, at angkinin natin ang Kanyang kapatawaran. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoong Sus, naririto po ako, isang taong makasalanan, isang taong nangangailangan po ng inyong kalinga at ng inyong pagmamahal. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Pakalinisin niyo nga po ako, Panginoon, ng inyong banal na dugo. Hayaan niyo po, Panginoon, maranasan ko ang totoo na sinasabi na malinis at pusong tapat. Kagaya kay Haring David, ang bigat-bigat ng kalooban dahil sa kasalanan, gayon din po ako, Panginoon. Ang dami kong pagkakamali, ang dami kong pagkukulang, pero salamat. Palaging nag-aantay ka sa aking pagbabalik loob. Palaging nag-aantay ka po, Panginoon, na talagang ibigay ko totally ang aking sarili sa inyo, pati na rin po ang laman ng aking puso. Kaya muli, Panginoon, humingi po ako ng tawad at kayo po ang maglinis ng aking puso, ng aking isipan, upang magamit ko ang aking buong ako para lamang sa inyong kaluwalhatian. Kapatid, baka maaring sa mga oras ito, mayroon kang karamdaman, isa din sa pagkakataon dahil sinurrender mo ang iyong sarili at humingi ka ng tawad kasi tanging kasalanan lang magiging hadlang sa paglapit natin sa ating Panginoon. Kung taos puso na gusto mo magkaroon ka ng kagalingan, ito yung pagkakataon. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon, alam ng Lord ang puso mo. Alam ng Lord ang puso natin. Sige, mingi tayo. Sabihin natin yung nararamdaman natin sa mga oras ito. Physically, meron kang problema. Ito yung pagkakataon na pwede kang lumapit sa Panginoon. Ng buong puso, maniwala ka na pwede ka niyang pagalingin. In Jesus' name. Sige, sabihin mo anong karamdaman mo. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Opo, Panginoon, bigyan niyo po ng kagalingan ng aking kapatid. Sige, kapatid, ikaw lang, tsaka si Lord. Sabihin mo lahat sa Kanya. Panginoon, maaaring sa mga oras ito, kapatid, mayroon kang hindi magandang, may emotional problem ka, patungkol sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid. Ito yung pagkakataon. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon, ano yung emotional problem mo? Maaaring sa trabaho yan, maaaring ka eskwela mo, kasama sa bahay, sa komunidad na ginagalawan natin. Ayaw ng Lord na magkaroon tayo ng galit sa ating puso, sa ating kapwa. Ang pagkakaroon ng pusong tapat ay para pagkakaroon ng pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. O kung tayo man nagkasala,
willing tayong bumaba, magkaroon tayo ng humble heart para humingi ng tawad. Sa sarili nating lakas, hindi natin kaya. Pero hingin natin sa Panginoon na matuto tayo magpakumbaba, humingi ng tawad kung tayo nagkamali. Hallelujah. Hallelujah. Kayo na rin, nahihirapan ka sa totoong pagsunod kay Lord. May mga hadlang, maaaring idolatry yan, witchcraft, o sa mga bisyo. Gusto ng Lord palayain ka dyan. Pero ang tanong, meron ka ba talagang pusong tapat para sabihin sa Kanya na gusto mo makalaya dyan? Gusto mo ba talagang makalaya sa mga bagay na yan na nagiging hadlang para totoong makasamba sa ating Panginoon? Sige, hilingin mo sa ating Panginoon. Palayain ka niya sa lahat ng klase ng mga umahadlang para totoong masamba mo siya at makapag-serve ka ng totoo para sa Kanya. Hallelujah. 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 Kaya na rin, nahihirapan ka financially. Hindi yan ang design ng Lord. Actually, gusto ng Lord, maging channel of blessing tayo. Tulungan tayo ng Lord. Matuto tayong maging good steward doon sa mga pinagkaloob niya resources sa atin. O maaaring wala kang trabaho sa mga oras ito, hilingin natin sa Panginoon na magkaroon ng trabaho. Yung trabaho na hindi magiging hadlang sa mga gawain mo o sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Sige, bibigyan ng Lord sa iya. Sabihin mo lang sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Panginoon, salamat po sa aking mga kapatid na diriwan ng kanilang kaarawan o anniversary. Salamat, Panginoon, sa extension ng buhay na patuloy pinagkakalob mo sa bawat isa. Hallelujah. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami aabot. Hindi aabot ang bawat isa sa tinakdang kaarawan o sa anniversary ng mag-asawa. Dahil lamang ikaw ay nasa gitna ng mag-asawa. Ikaw ang sentro ng pagmamahal ng mag-asawa. Kaya nagpapatuloy ang pagsasama sa mag-asawa. Lord, pagpalain niyo rin po ang aming bansa. Pag manonood po kami sa mga TV, na nakanood kami ng balita, talagang nakakadismaya kung titignan. Pero salamat, ikaw isang Diyos na palagi nagsasabi sa amin, ikaw ang bahala, ikaw ang gagawa para maging maayos po ang takbo ng aming bansa. Magkaroon po ng banal na takot ang lahat ng mga nanunungkulan, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, sa lokal man o national. Salamat, Panginoon, sa mga military, mga kapulisan na siyang ginagamit mong patuloy para sa peace and order ng aming bansa. Huwag po silang kumampi kung kanino, pagkos ang panghawakan ng bawat isa sa kanila ay yung pagiging pagkakaroon po nila ng katapatan sa pagsaserve para sa aming bansa. Hindi po madali ito dahil maraming mga commandments na nagbibigay ng kautusan na kuminsan hindi mo alam kung tama o mali. Bigyan niyo po, Panginoon, ng direksyon ang bawat isa, mga kapulisan, sundalo, na ang susundin ng nautos, yung mga utos na talagang mayroong kaugnayan sa sinasabi po ng inyong salita. Maging tapat sila sa inyo, Panginoon, bawat isa. Muli, Panginoon, salamat. Tuloy-tuloy, Panginoon, dinadalangin namin ang bagyo na tuluyan ng lumayo sa aming bansa. Bagkos, kung maaari, bumagsak na lang ito doon sa mga nangangailangan talaga ng tubig, no? Para mapuno ang lahat. Ikaw nakakaalam niya ba, Panginoon, ang aming bansa ay pwedeng makalaya. Kasi nakikita namin, kaya sinasabi sa inyong salita, kaya nagkakaroon ng ganito dahil sa pagiging makasalanan ng bawat isa, lalong-lalo sa aming bansa. Kaya patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo makalaya dito sa mga bagyong ito. Huwag kaming magmalaki na parang sinasabi namin kuminsan, lalo na nangyayari sa ibang bansa, pag may nangyayari, lalo sa China, inaangkin namin na ito ay parusa sa kanila. How much more sa amin nangyayari din. So hindi kami dapat matuwa kapag mayroong nangyayari na hindi maganda kahit sa ibang bansa. Bagkus, sabihin namin sa inyo, ilapit namin, bigyan niyo po kami ng puso na willing magpatawad at magpakumbaba, Panginoon. Salamat po, Panginoon.
Ni Panginoon, sa gabing ito, salamat dahil alam po namin yung pagkakaroon ng pusong tapat ay nanggagaling sa iyo. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, hinaangkin namin na manilinis na at magiging ayos ang aming puso, ang aming isipan, at susunod kami sa sinasabi po ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Muli, ito pong yung likod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol po dito sa ating pinag-aralan, huwag po kayong mag-atubili, i-PM lang po ninyo kami. At kung kayo naman po ay may gustong sabihin o may prayer request kayo, huwag po kayong mag-atubili, sabihin lang po ninyo, i-PM niyo po kami sapagkat gusto po namin. Isa pong kagalakan kasiyahan sa amin ang manalangin para sa pangangailangan ng bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.